Bago po tayo magpatuloy po, ay nais ko pong samahan niyo po ako ng maiksing panalangin po. Hallelujah, tayo po tumayo. Hallelujah, Lord God, in the name of Jesus. Lord, hallelujah, purihin ka, luwalhatiin ka, Lord. Sambahin ka, Panginoon, Lord. In the name of Jesus, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat, O Diyos, kami, Panginoon, ay dinako sa lugaring ito, O Diyos. Safe and sound, Lord God, in the name of Jesus, Lord God, upang, Panginoon, Lord, may pabot, Panginoon, ang iyong inihanda, Panginoon, na mensahe, O Diyos. Lord God, para sa aming pagkain spiritual ng aming buhay, Panginoon, Lord. In the name of Jesus, Lord God. Lord, maraming salamat po, Diyos. Nawa, Panginoon, Lord God, salamat din po sa business sector sapagkat, O Lord God, tunay nga, O Diyos, na nandun, Panginoon, yung kasigasigan pa nila, Panginoon, na patuloy, Lord God, na magpupurit, magpapasalamat sa Panginoon, Lord, tulad ng inawit kanina, O Diyos, Lord God, that whatever the circumstances sa aming buhay, Lord God, patuloy at patuloy, Panginoon, kami, Panginoon, Lord God, as we have sung a while ago, O Diyos, Lord, na mapatuloy kami, Panginoon, na mananampalataya, Lord, patuloy po kami, Panginoon, na magpapasalamat, Lord God, sa inyo, Panginoon, sapagkat, O Diyos, truly, na Ikaw, O Diyos, ng buod ng lahat ng aming buhay, ng buong pagkatao namin, Lord, in the name of Jesus, Lord God. Lord, maraming salamat po, Diyos, nawa, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, Lord, bless mo, Panginoon, Lord God, ang bawat mga lingkod mo, Panginoon, Lord, na narito, O Diyos, maging sa online, Panginoon, Lord God, yung mga kapatid po namin, Panginoon, nakasama po namin, Panginoon, sa online, O Diyos, na nawa, Lord God, i-bless mo, Lord, ang bawat mga puso, isipan, O Diyos. Buksan mo, O Diyos, yung spiritual ears and mind, Panginoon, ng bawat mga makikinig, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, na patuloy nga po, O Diyos, ng mga salita mo, Panginoon, Lord, ay patuloy na tumimo sa pinakamatabang bahagi ng aming puso at ito po, Diyos, ay lumago, Panginoon, Lord God, sa aming buhay bilang Spirit, bilang mananampalataya, O God. Lord, patuloy, O God, na sa oras na ito, O Diyos, Lord God, we do pray, O Lord God, Lord, ang apat na sulok ng kongregasyon na ito, O Diyos, in the name of Jesus, Lord God, na tanging kapayapaan mo lamang, Panginoon, ang manatili, ang iyong Espiritu Santo lamang, O Diyos, ang siyang manunguna at mananaig, Panginoon, Lord God. At we rebuke, Lord, in the name of Jesus, Lord God, whatever the works of the devil, the enemies, O Lord God, shall not ever to prosper, Lord God, will not able to penetrate us, O Lord God. Bagkus, Panginoon, Lord God, Lord, Ikaw, O Diyos, ang Diyos na dakila, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Lord God, patuloy, Panginoon, ang iyong kapayapaan ang siyang maghari at manguna, Panginoon, Lord God. Maging sa mga tahanan, Panginoon, kung saan man na, Lord God, naroon, O Diyos, yung mga lingkod mo, nakasama po namin sa online, O Diyos. Ikaw, Lord po, O Diyos, ang umabot, Panginoon, sa kanila, O Diyos, in the name of Jesus, Lord God. Lord, we bless, Lord God. Bless, Lord, your words. Lord, ang iyong lingkod, O Diyos, tunay nga po, Panginoon, na hindi po sapat yung kanilang kaalaman, subalit, O Diyos, Lord God, narito ako, Diyos, upang bilang pagsunod, Panginoon, sa iyong sakdal na kalooban, Panginoon, sa buhay ng iyong lingkod, O Diyos, nanawa, Panginoon, ang masalita mo lamang, Panginoon, ang siyang mamutawi sa labi ko, Panginoon, Lord God. Lord God, patuloy na bless mo yung revelation mo, O Diyos, that will flow upon us, O Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Lord, let the Holy Spirit dwell among us, O Lord, in the name of Jesus, Lord. As we heard your message this morning, Lord, in the name of Jesus, Lord God. Lord, we bring back and lahat, O Diyos, ng papulit pa salamat ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Amen and amen. So tayo po ay makakaupo na po, mga kapatid, at ihanda po natin yung ating mga puso at isipan, O Lord. At sige po, mula po sa aklat po ng Efeso, from the book of Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. Yun po yung ating pong inanda po ng ating Panginoon para sa ating buhay sa araw na ito. At ang pamagat po ng ating pong una, basahin muna natin, ano? Okay? Sabi po doon, meron ba? Ayun pala.
So, so King James Version po ito. Ang sabi doon, see then that you walk circumspectly, not as fool, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Whereof, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So sa mga iba't salin po ng Biblia po, sabi doon sa NIV po, sabi po doon ay be very careful then how you live. Okay, pares lang po doon. Not unwise, but as wise. Okay? So, yun po yung sa verse, ano po yun, ha? Not unwise, but as wise. Okay? So, sabi po doon, sa Tagalog po, mga mag-iingat nga kayo sa iyong pamumuhay. Hindi gaya ng mga hindi marurunong bagkus tayo po ay mamuhay ayon sa gaya po ng mga marurunong. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Okay? Sapagkat, sabi po doon, ang mundo po, lahat ng bagay ay malapit na pong magwakas. Yun po yung sabi niya. Okay, sabi po ng ating Panginoon. Be very careful then how you live, not unwise, but as wise. So yun po yung sabi ng ating Diyos, ano? So, paano natin? So, living wisely. Ang pamagat po ng ating pong mensahe ng Diyos sa ngayon, sa umagang ito, ay living wisely. Paano po natin? How do we understand when we say living wisely? Sa wikang Tagalog. So, mamuhay na may karunungan. Ito yung naista niya. Makita po natin, it says there that we should have to live wisely. Not unwise as what the verse 15 says, ano? Hindi kagaya po ng mga hangal that they live their life in full. Ano? In fullness, ano? So, yun po. So, dito po, ano po ang kakailanganin po natin dito? We don't understand. We need, sabi po, bakit po ito po yung salita ni Apostle Pablo sa mga Ephesos, ano? Sa mga Efeso, noong mga panahon na yon. Ito actually, this was letter of Paul's address para doon sa pangailangan ng mga kapatid po natin na maunang mga Kristiyano doon sa lugarin po ng Efeso. Sapagkat po, nakita po niya yung mga buhay nila bilang mga mananampalataya. Kung kaya't ito po yung ipinaabot niya sa kanila, that was revealed by God through Apostle Paul. Sapagkat sila po ay nakita niya po yung sitwasyon po ng mga mananampalataya sa lugarin na yon. So kung titignan po natin, ano po yan nakita natin na nakita ni Apostle Paul, nakita ng Panginoon sa mga panahon na yon. If you are going to take a look the book of Ephesians chapter 1 hanggang po doon sa bababa, makita po natin kung ano po yung mga buhay ng mga Ephesos at the time. Okay? Sapagkat sila po ay iba-iba pong mga pamumuhay na hindi ka aya-aya sa ating Panginoon. Nabanggit ka po doon, if you take a look at Ephesians chapter 4 and 3 and 4, we could say there that even sa ating pananalita, okay, sa ating buhay, nakita po nyo doon. So, makita po natin doon, ay na maaaring yung mga bagay, alam po naman natin, the fruit of the flesh, it says there, Galatians chapter 5 verse 19. If you have the Bible, you can take a look at those verses that I am telling so that you can see ano po yung mga paglabag o hindi kalaya-aya na buhay ng mga taga-Efeso noong mga panahon na yon. So makita po natin, Ephesians chapter 5 verses 3 and 4, makita po natin doon. Hanggang po makita po natin doon lahat
Kung titignan niyo po natin doon sa buo ng Efeso from 1 to 20, makita pa rin doon. Makita pa rin doon. So, yun po nakita that even yung kanilang pamumuhay, bagamat sila po ay mananampalataya na po, ay meron pong mga salita na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. That even yung mga coarse joke, ay hindi po ito kaya-aya sa ating Panginoon. So that's why we should be very careful sa mga salita po natin, even po sa ating mga pagbibiro. Ano? Yung mga coarse joke po natin, ayaw ng Diyos. Yung mga ganoon. Sapagkat hindi nalulugod ang Diyos sa mga ito, kundi sino ang nalulugod pa Panginoon sa ganitong mga asal po ng bilang mananampalataya? Ito po ay ang diablo. Sapagkat alam po naman natin that if we are a true Christian believer sa ating Panginoon, okay? Ano pong sabi doon sa 2 Corinthians 5:17? Okay? Kung tayo po ay bago ng nilalang, ang luma ay wala na. Okay? The old has gone, the new has come. Yung po sa ating buhay, ano? Sa 2 Corinthians 5:17. So what do we need here? Yung karunungan. Tingnan po natin, wisdom. Wisdom is our need in these last days. Because we know, itong last days sa ating buhay, we observe, ano, alam mo naman natin, yes, this has been prophesied. Okay? Long time ago. Ano, na-prophesy na po ang mga ito na mangyayari, ang mundo ay pasama ng pasama. That's why, ang sabi po doon, Paul admonish itong mga ganitong mga kakulangan ng kaalaman ng mga Efeso. Actually, this is addressed to us bilang Christians. Na hindi lang ito para sa kanila noon, maging sa kapanahonan po natin, okay? Kung meron mo po tayong mga medyo taliwas, sabihin natin medyo taliwas, so dapat buhay na inaasahan ng ating Panginoon. No? Wisdom is needful in these last days, okay? Because there are many dangers to ruin our testimony as a Christians. Sapagkat maraming pwedeng makasira sa ating pananampalataya. Kapag wala tayong wisdom, paano po if we don't have wisdom, paano po natin ma-distinguish kung ano po yung kaaway, kalaban po natin? Okay? So, ito po makita po natin. Wisdom, another term is knowledge, understanding, ano? Understanding, okay. Perception to the right decision. Yung tamang kaunawaan, yung tamang desisyon po natin sa ating buhay. That's why we have to understand the last verse, which is 17, okay? Understand what the will is God is. Okay. Yun po yung sabi po natin kanina. Okay, so sabi doon, sabi ko po ay samagat po natin is living wisely. We have to mamuhay, we have to live wisely sa ating buhay bilang, hindi lamang po, bilang mga Kristiyano, maging saman po tayong sa labas po ng iglesia, sa ating personal na buhay natin, sa ating family, we should know how to live wisely in accordance to the will of God. Okay. Now, the question is, how do we live wisely? Paano tayo mamuhay na meron pong karunungan? Ito po yung nais ng Diyos na dapat natin matugunan. How do we live wisely? Tatlong bagay po na outline po natin dito. One is, live carefully. Live carefully. Ito po yun. Bago na po, number 2 po is yung pong live distinctively. Mamaya malalaman po natin. And then 3, tatlo lang pong bagay ito po kung ano natin. Live consciously.
for us to know how to live wisely sa ating buhay. Tatlo po yun, ano? Una po is live carefully. Now, itong live carefully, how to live wisely. Okay, live carefully. What is live carefully? Mamuhay po ng meron pong pag-iingat. Meron po tayong pag-iingat. So, kailangan po natin yung wisdom. That's why, sinabi po natin na in these last days, we need wisdom from God. That's why if we don't have wisdom, sino po nakakilala po kay Ernie Baron, yung manamayapang Ernie Baron? Di ba nababanggit parati yon? Okay, knowledge is power. Okay. So yun po kailangan, lalo mo ba yan? Si Ernie Baron po yan. Yung pong sa weather pag-asa ng meteorologist po ng ABS-CBN at the time, nung kapanahunan niya. No, matagal na kayo ngayon, si ano na eh. Hindi na, lumipat na sa, update po tayo Si ano na ngayon, yung, Bisaya din yun eh. Yung payat, medyo, hindi, bata pa yun, maputi. Sino ba yun? Sige, wala na. Okay. Sige po, salamat. So, sabi po doon, God said that if we need wisdom, if we lack wisdom, okay, what did God say in James chapter 1, verse 5? Okay. So, tignan nyo lang po, that if we lack wisdom, we ask God, sapagkat ang Diyos natin ay openly, He will give us the wisdom na hindi po nanunumbat. Okay? So, ito po yon. Now, live carefully. Understand po ito. Okay? Ang sabi po doon kanina, be very careful then how you live. Okay. So, yun po yun sa magandang balita Biblia, mamuhay ng may karunungan, Okay? Mga mag-ingat kayo sa iyong pamumuhay. So, yun po yan. Okay, dapat po know the three enemies. We should have to know the three enemies na nag-exist po dito sa ating pong mundong ibabaw na ito. The one that is in control of this world. So, sino po yung in control of this world na ating pong ginagalawan? Pasensya na po at medyo nakakatayo. May tatlong bagay po dapat natin pakatandaan for us to be able to live carefully and to live wisely. Sabi doon, mag-iingat kayo sa iyong pamumuhay. Okay. So, lahat po, sa atin po, lahat po ng ating gagawin, ano man po ito, kailangan mo maingat po natin. Kailangan po natin. Sapagkat, hindi natin alam, habang naglalakad po tayo sa ating mga trabaho, kung ano man po tayo ginagawa po natin, kasi nandyan lang ang kaaway. Nandyan lang ang si Taning. He is always ready to devour us kung may pagkakataon po siya. So, ano po doon? Satan. One po is Satan. Si Taning po ay tuso po ito eh. Tuso po sa buhay natin. Okay. Doon po tayo po ay under po ni Taning. When we still not, we know Jesus Christ at that time. Lalo na kung sino po yung mga kagaya ko po that we came from Catholic. So, yun po. Alam ko ang ating Panginoon si Kristo, but then, hindi ko alam kung paano yung gagawin ko. At meron pa yung doubt. Doubt pa na, sino ba siya? Hindi ko pa kilala eh. I know, alam ko lang. Kasi, alam po naman natin sa Catholic noon, okay, yung mga magulang ko, mga
they are also born as Catholic, but then, kung ano po yung minanan nilang aral sa kanilang sa aking mga lolo, sa mga ninuno nila, still they are passing to us yung mga children nila. So, ganun lang po yon. So si Taning po, tatlong enemies ang dapat natin pakatandaan. Si Taning po, Satan, who is already been defeated 1,000 years ago. 1,000 years ago. Sa Deuteronomy, Revelations chapter 20, verse 7, or Deuteronomy, makita po natin doon kung ano po, or kinalagan siya ng ating Panginoon after siglo ba? Is 1,000 years? Hindi, no? Siglo is 100 years. So, century, so 100 years. So, nakikita po doon ay Revelation 20, verse 7. Or, sa Deuteronomy, makita po natin doon, ano? Saan ba yung ano ko? Okay, makita po natin na siya po ay talunan na po ng ating Panginoong Jesucristo, si Satan. Okay? Subalit, andyan pa rin siya. Andyan pa rin na patuloy na nanggugulo sa mga anak ng Diyos. Although he was already been defeated, ilang taon na po ang nakakaraan. Alam pa naman natin, paano ito? He was defeated when the time Jesus Christ has already been laid his life on the cross of Calvary. Na tila baga pagkakaalam niya ay nanalo na ang diablo at the time. Pero hindi niya alam na nagtagumpay na po ang ating Panginoong Jesucristo. Napagtagumpayan na po ang diablo sa mga panahon na yon. Nung siya po ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo to paid yung ating mga kasalanan. Pangtubusin po tayo sa kanya, sa diablo po, no? Because without the remission, walang pagbubo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ay wala po tayong kaligtasan. Once and for all. Okay? We know it already. Na John 3:16, alam po naman natin na yun. Alam po naman natin yun. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kung kaya't pinagkaloob niya ang bugtong na anak, na upang sino man ang manampalataya ay maligtas. Okay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Yun po yung bangon ng Diyos. So, si Taning po, sabi ko na kailangan ma-distinguish po natin si Taning sa ating buhay so that we can be able to live carefully para makapag-ingat tayo. Si Satan po, sabi ko nga, okay, si Satan po is just always try to tempt us to sin. Patuloy at patuloy po tayong ginagambala ng diablo sa ating buhay. Sapagkat ayaw po ni Taning na lubusan po tayong magtiwala sa ating Panginoon, Jesucristo. Patuloy tayong nais niyang binabawit po tayo. So yun po. So upang tayo makapamuhay, kailangan po natin. That's why Satan is a deceitful. Satan is also what we call, okay, siya po yung prince of lie. Ano? Okay? Siya po yung, okay. So, yun po yung una, no? Si Satan. The world system. Ang pangalawa po, ang dapat natin pakaingatan, world system. Kung, ano po itong world system? How do we understand the world system? Ang sabi ko po kanina, ang sabi po doon, sa ating binasa po ay, sa verse, could you plus, okay? Ang mundo po ay pasama na ng pasama. Okay. World system. Alam po naman natin. Okay. For the days are evil. Okay. Okay. For the days of evil. Okay. Sabi po doon ay, sapagkat ang daigdig o ang mundo ay pasama na ng pasama. Kaya yun po yun, no? So, the world system. Sa 1 John 5:19. So ito po, who is in control, as I
us a while ago is the world system is controlled by Satan as well, or the evil. The world system natin, yung world system po natin, alam po naman natin, well, napaganda ang technology po natin ngayon. We know very well, we are now at computer age ng ating mundo. Yung pong generation po natin ngayon dito, okay? Ito na po yung computer age natin. Yung computer age, ano na ngayon? Napaka-high-tech na ngayon. Okay? Hindi na problema nga po. Kanina, sabi po nga natin, yung pong gadget, hindi na rason kung bakit hindi natin may preach yung salita ng Diyos, hindi ma-fulfill yung pong ministry ng ating Panginoon na iniwan, which is the Great Commission, is found at Matthew 28, 19 and 20. Sabi po doon, go ye and make disciples. Okay? Baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and I will be with you throughout the ages. Okay? Humayo kayo at gawin alagad ko ang lahat. Okay? Bautismohan sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Okay? Yun po yung the Great Commission that God has given to us as His disciples as well. Tayo na po yung, kumbaga, leverage arm ng ating Panginoon for us to fulfill this Great Commission. Tayo na po yung kasangkapan ng ating Panginoon. So, yun po yung world system. Sabi ko po, ay iba't iba. Iba't iba na po. If we are not aware of yung takbo ng mundo ngayon, ang world system sa ngayon, yung mga gadgets yun na yan, okay? Maaari po tayo po ay malagay po sa alanganin, we might use in the wrong way. Okay. Maganda po, napaganda sa ngayon nga. Sa ngayon nga, pinot-pinot na lang it's just a matter. Okay? Finger away. Ano? Fingertips na lang. Maabot po natin yung gusto natin abutin. Saan man dako sa ngayon? Because I do believe na maaari kung sa Mars hindi, pwede siguro. So, dito lang po tayo sa Earth lang, Earth. So, okay, yun po, yung world system. So, I will not elaborate it further. Alam niyo na po yun. I hope na we would understand yung lingwahe natin. Na sabi ko, marami yung gadgets natin na kahit sa ating mga mahal sa buhay, lalo yung mga minors, yung mga anak po natin. Okay? That they were not aware kung ano po yung mga lumalabas dyan sa kanilang mga gadgets. May mga pornography, okay, na maaring yung kanilang kaisipan ay mapopollute po. Mapopollute. At maging sa atin, maging magamit po yan ng hindi maganda. Iba't ibang kaparaanan, kung alam po natin, iba't ibang kriminalidad ang nangyayari. Nandyan po yung mga scam. Ano ba itong scam na ito? Grabe na. Grabe na po yung nidudulot po na ito. That's why others, they use this technology for their own goods, ano? For their own motive, for their own interest. Nagagamit ni taning ang mga ito. Beware that this gadget might use in a wrong way sa ating buhay na maging kapahamakan po natin. World system. So, makita po natin kanina yung verse 1 John 5:19, we know it, that this is controlled by taning. Taning pa rin. Okay? Ito yung mga enemies po natin. The worst is, number 3 po, na dapat natin pakatandaan, yung ating pong flesh, our flesh. Yung ating sarili. Yung ating sarili po ay, kasi po ito, minsan, makarinig lang ng ano. Okay? Prone kasi ito yung mga flesh of the flesh. Fruit of the flesh, you know? Matado yung mga ano to, yung matatawag natin, balat sibuyas, minsan. O kaya, tayo po ay
yung mga desire po natin, yung makalaman, hindi lamang po sa ating mga bagay na hindi po kayaya sa ating Panginoon. Sabi ko kanina, yun pong binasa po natin, yung Ephesians, di ba, alam po naman natin, Alam po naman natin yung hindi kalooban ng Diyos. Yung Ephesians chapter 3 and 4, mababasa po natin doon. Okay? Paki-plus mo nga, Coach. Ephesians 5, 3, 4. Bukod pa po doon po sa, nandun naman doon sa Galatians chapter 5, verses 19, yung fruit of the flesh. Ayan po. For fornication, all uncleanness, covetousness, that is not be one's name among you, as becometh saints. Okay. Huwag po natin dapat mabanggit man lamang ang mga ito, o maisip man lamang, sapagkat tayo po ay mga lingkod na ng Diyos. We are already saints. Okay? Okay? Yan. Neither filthiness nor foolish talking. Ito po yung sinasabi ko kanina, that even sa ating pong pananalita, not even foolish talking. Okay? Nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Okay? Giving of thanks. So, hindi ito nakapagbibigay lugod ng ating Panginoon. Okay. Ito po, ilan lang ito sa kanyang mga nakita po sa Ephesos, sa mga taga-Ephesians, sa mga panahon na yon. So, yun po, makita po natin doon. Ito po yung mga fruit of the flesh, yung mga flesh po natin, yung ma-desire ng ating mga laman. Gusto po natin parate, yung mga pleasures, yung mga walang taros na kasiyahan. Hindi ko ba sinasabi na bawal magsaya, subalit po, tingnan po natin, sabi po, nabanggit po kanina, we have to balance. Balance po parate yung ating buhay, manampalataya sapagkat kailangan po natin makipag-socialism sa ating mga kapwa. Manampalataya man o hindi, bagkus wag po lamang po tayo makikompromise. Okay? Ito yung nais ipaabot ni Apostle Pablo sa mga taga-Ephesos, which was also revealed by God sa ating kapatid na si Apostle Pablo sa mga panahon na yon. At this is also what the Lord wants us to understand sa ngayong araw na ito. So, yun po, Our flesh desire for pleasures, fames, and comfort. At mga iba pa na hindi po kalugod-lugod sa ating Diyos. Okay? Maliban po dito, marami pa po. If we are only take a look at the fruit of the flesh sa 5:19 po ng Galatians. Okay, malalaman po natin doon. Iba-iba po doon, So, yun po. Okay, yun lang po, how to live carefully. Upang maging maingat po tayo sa ating pamumuhay, we should know the three enemies that is being mentioned. One is Satan, the world system, and ourselves, yung flesh natin. The fleshly desire, Two po is, ito po yung mga dangers po ng ating mga pananampalataya. Okay? The dangers po sa ating pananampalataya. Number 2 is the dangers po sa ating pananampalataya. Ito po yon. Ano po yung mga dangers po sa ating pananampalataya? Ito po yon, being materialistic. Being materialistic. Kasi mahilig po tayo. Okay? Lalo po, hindi ko man sinasabi, because we are entitled, kasi ito po ay blessings po ng ating Panginoon na dapat po natin matamo. Pangako ng Diyos ito. But then, nasa atin lang kung paano natin makamtan ito. If we know kung paano may bibigay po sa atin ng Diyos. God is willing to give us itong mga bagay na ito as long as meron po siyang pong mga hinihingi po sa ating buhay. We should have aligned ourselves in accordance to His will. Kailangan po natin na yung ating buhay, okay, ay makapagbigay lugod po sa Kanya. Yung mga bagay na yan, lalo, yung pong yung pong, ito po yun, mga kapatid, ito po yun, minsan, even me also, yung pagiging materialistic is sometimes,
Sabi ko, balansehin natin ang ating Panginoon. Balansehin po natin yung ating buhay natin bilang mananampalataya. Especially, ito po kasi, we might forget God sa ating mga pagbibigay, sa ating mga offerings, sa ating mga tithes, ano. Ito po yun. So yan ang balance po yung financial po natin. Ano po nangyayari? Sometimes, ito po yun, may sales. Yung sales po. Minsan yung sales, kasi minsan, na-attract tayo parati doon. Attract po tayo. Especially nowadays, ang sales, kabi-kabila ng sales dyan, maging hindi lang po dito, maging sa bansa po natin. Sa atin, parang 2 beses sa isang buwan. Kinsenas katapusan. Dito naman, dito sa atin, katapusan lang. Kasi yun po yung ating sahod day. Ito yung sahod day natin. Wala po. So, yun po. So, okay. Yung pong faithlessness, yung minsan na, meron tayong pananampalataya, pero minsan ng panghihinaan po tayo. Faithlessness. Yung pong, medyo nagdo-doubt po tayo sa ating pananampalataya. Ito yung nais ng Diyos. Medyo bilis-bilisan po natin, prayerlessness. Yung pong panalangin po natin. Medyo po tayo. Ito yung danger po sa ating pananampalataya. Okay? These are the danger of our faith. Okay? Yung tanong po natin is that how to live wisely. And then, how to live carefully. Ito po yung nais ng Diyos in order for us. Upang tayo po ay makamamuhay na maingat, na may pag-iingat, ito po yung nais po natin pakatandaan na sa ating buhay. Okay? Tingnan po natin yung ating pananampalataya. Okay? Kailangan po natin, we should have to know the 3 enemies sa ating mundong ginagalawan. Okay? Maring ito po yun, isa pa. Punong-puno tayo, we are living anxieties. Punong-puno tayo ng alalahanin, worries. Ito, it will affect our pananampalataya. Minsan, medyo napanghihinaan po tayo minsan. Kung tayo po ay maraming mga alalahanin sa ating buhay, maraming po tayo mga problema. Okay? Ano po sabi po ng Diyos sa ating, sa first Peter chapter 1, 6 and 7, ang ating mga pagsubok, ating mga problema ay parandalian lamang ito. That once we have overcome all these problems, andun ang Diyos, that He is going to lift up us. Itataas natin tayo ulit ng ating Diyos sa ating pananampalataya, that we will be more effective when we have overcome all of this. Okay, ito po yung nais ng Diyos. So, yun po sa 1 Peter chapter 1, verse 6 and ang ating paghihirap po ay panandalian lamang. Okay. Sabi po kanina, kailangan mag-iingat po tayo sa ating pong pananampalataya. Okay? We should have to be very careful in our faith. So, yung worries po natin. Pakiplus mo nga yung 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7. Sinasabi po doon, panandalian po. Our suffering is just only last for a short time, Okay? After that, so yun po. Okay. Okay. Wherein ye greatly rejoice that now for a season, if need, be ye in heaviness through manifold temptation. Okay? So, the trials of your faith being much more precious than of the gold that perishes, though it by tried with fire might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So yun po, nakakaganda po, So, ito po yun sa King James Version po, So, tignan po natin sa ibang mga verse, medyo simplified po. Okay?
So makita po natin doon, ano? So, yun po yung dapat natin pakatandaan, ano? Number 3 po, to live carefully is to understand the will of God because the word of forcing us to use the wisdom of this world. So yun po. Okay, sabi mo doon, to live carefully is to understand. Okay? To live carefully is to understand the will of God because the world is forcing us to use the wisdom of the world. Okay? Ito nga po yun naman. That if we are not to be very careful enough, that's why sa introduction po natin, we need the wisdom. We need the heavenly wisdom that we will be able to know kung tayo po ay nadideceive na po ng takbo ng mundong ito. The world system na ating pong ginagalawan. Okay. Number 2 po sa ating pong outline po is, as I mentioned, live distinctively. Live distinctively. How do we understand? Sabi mo doon, how do we understand if we say live distinctively? Mamuhay tayo ng may kaibahan. Or we have to live it tawag ito, yung may pagkakaiba. Genuinely. Okay? Or smartly. Okay? So ito po yun, no? Sabi mo doon, okay? Be very careful then how you live. Okay? Not unwise, but as wise. Okay? Not unwise. So, ito po yun, ha? Ito po yun. So, living distinctively. Okay? The unwise. So, ito po yun, unwise. Ito po yun. So, sino po yung mga Bible characters that God says, sinabi sa kanila na hangal? Or, so po, sino po yung mga yon? Ito po yung, natin, no? Yung pong, sa Bible character na isang mayaman. So, yung mga 10 virgins, if you know that in the book of Matthew, chapter 25, verse 1 to 13, ito po yung the 10 virgins. 5 of them, they live with wisdom. The other one, they live unwisely or foolishness. And then the rich fool, Okay, ito po yung sa Luke 12, 13 to 24, we could know his life kung ano po, bakit sinabi ng Diyos sa kanya. Okay? Ito po yung mga Bible character na pwede po natin tignan. That they live their life in a foolish. They live unwise. Okay? Live distinctively. Ito po yung outline natin. A while ago is living wisely. Okay? Now is live distinctively. Okay. Live distinctively is mamuhay po ng meron kaibahan. Hindi yung kaibahan ng just like the guy, the 10 virgins as well as the rich man, yung mayaman. At saka yung isa pa yung foolish builders. Okay, yung foolish builders na na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan at isa sa babaw ng bato. Yung may wisdom. The wise man built his house on the rock. But for the foolish man, built is on the sand. Okay. So, binibilisan po natin, So, tignan po na lang natin. Sabi po doon, what does the foolish says in Psalm chapter 14 verse 1? Ano po ang sabi ng isang mangmang sa Diyos? Okay? The fool says in his heart, there is no God. Sabi niya, ang mangmang sabi po ay walang Diyos. Hindi siya naniniwala ang Diyos. Hindi siya naniniwala sa Panginoon. Okay? Ito po yon. Ito sabi ng Diyos, yung rich man, as well as the house builders who built his house on the sand, So, yun po yung mga yun, Doon po sa yung rich man, he was consumed by his worldly possession. Ito po yon.
Ito po yung buhay po ng isang mayaman na ito. Alam po naman natin yung istorya po nito. Siguro nakabasa po na ito. Titingnan po kung bakit nasabi ng Diyos na siya po ay foolish. Siya po ay hangal. Sapagkat po, ang sabi niya, siya po ay, to make the long story short, ito po ay isang mayaman na God blesses him ng kanya pong pananim. At siya po ay dumating sa panahon na siya po ay mag-aani na po at umani po ng sagana. Mayaman na po siya pero pinagyaman pa rin ng Diyos. Ano pong sabi po niya? Okay. Marami na akong aanihin. At his barn is not enough to store this mga aanihin po niya. This harvest of him ay hindi enough yung kanyang barn. And what? Ano pong nabanggit ng mayaman na ito? This is what I will do it. I will demolish my barn and build a bigger one. There, I will store yung kanyang pong mga ani, no? Doon niyang ilalagak. And then, sabi po niya, ang ano po doon ay, wala na po akong gagawin. Kundi, okay, he will just do pleasures sa kanyang buhay. Kasayahan na lang. He will drink, okay, eat, okay, makikipag-party-party ka na lang kung ano. Wala siyang nabanggit na maglilingkod na lang ako sa Panginoon. Ano sabi ng Diyos? Hangal, foolish. Foolish. Ngayong gabi, ang sabi niya, ngayong gabi. Ay, salamat naman bro. Sabi niya, ngayong gabi, kukunin ko ang buhay mo. Sino ngayon ang makikinabang sa iyong pinaghirapan para sa iyo? Ito, ano bang selfish motives kasi yung kanya, sa kanya lamang po yun eh. Pawang para sa kanya lang. Okay, so yun po yun. Kaya sabi ng Diyos sa kanya. So huwag po tayong, mag-ingat po tayo. Yung meron mga kayamanan po dyan. Okay? Hindi po masama ang magpayaman. Bakit hindi? Kasi ito po, kalooban ng Diyos ito. Kung if God wants us to bless us, if we desire it, as long as itong kayamanan na ito, we know how to use it. If we use it to glorify God, well and good. Well and good, tunay nga na ikaw ay lingkod ng Diyos. Tunay nga na namumuhay ka carefully, living wisely. Because the wealth that God blesses you are using it not only for you, but for others. You share the blessings na tinanggap mo sa ating Panginoon, hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa kapwa, higit sa gawain ng Diyos. Ito po yung sinasabi kanina ng ating kapatid, the one who exhorted ng church, sapagkat tayo po ay magiging kabahagi sa layunin ng Diyos to spread the gospel if we are continue giving our obligations, our tithes and offerings, love and offering to the church. Kung hindi man po tayo makahayo, meron pong mga lingkod ng Diyos na talagang nakalaan sila na ang kanilang buhay ay yung mga missionaries po natin na sinasakripisyo nila, lumulusong sila sa mga peligro ng kanilang buhay just to preach the good news. Okay? The words of God. Sapagkat ito po yung dakilang layunin ng Diyos sa buhay po natin. Hindi lamang po tayo enough na tayo po ay niligtas ng Diyos mula sa kasalanan. Bigyan po tayo ng maayos na pamumuhay. Bigyan po tayo ng trabaho. And then, gamitin po natin yung karunungan, yung kaalaman po natin. If we cannot do it, sapagkat meron po tayong mga trabaho, because tayo po ay, sabi po ng kapatid kanina,
sa pamagitan po ng salapi na ito, that I do believe that ito po ay binigay ng Diyos din ang pinagmulan ng lahat ng ito, ay magagamit ito para po to fulfill the Great Commission of God. At ito po, maging kabahagi po tayo sa mga ganong sitwasyon. Mapufulfill ang Great Commission sa magitan po ng bawat isa po sa atin sa iba't ibang kaparaanan lamang. Iba't ibang kaparaanan po lamang. As long as we live, as long as we should have to obey sa ating Panginoon. Okay. Ito po yun. So, makita po natin sa 10 virgins, out of those 10, out of the 5 were lived wisely, and the other 5 is in the opposite. They live unwise. Okay? So, living distinctively. Sabi ko kanina is living distinctively. Mamuhay ng may pagkakaiba. Okay, tingnan po natin ha. Pagkakaiba na distinctively, meron po tayong identity that we are living bilang mananampalataya, bilang po lingkod ng Diyos. Hindi yung pagkakaiba, kagaya po ng mga nasabanggit po kanina. Because we are God's saints, sabi ko na, we are the disciples of God, we are anak po tayo ng Panginoon, kailangan makita po sa ating buhay, yung buhay na naayon po sa standard ng ating Diyos. Standard na inaasahan ng Panginoon. Standard na inaasahan din po ng mga unbelievers na kailangan makita po nila sa atin yon. That we should be a living testimony. Okay? Living testimony for those unbelievers. So, ito po yung nais ng Diyos sa ating buhay. Sabi ko nila, distinctively, meron pumamamuhay na meron pagkakaiba. Pagkakaiba na ang buhay mo ay naayon po sa kalooban ng Diyos. Hindi na iba na it is the opposite side sa kabaligtaran. Just like the foolish, the rich man, just like the 10 virgins, the 5 virgins na nabanggit po dito. Okay? Ito po kasi, alam po naman natin yung history siguro noon, but then if not, just I will give you a short, ano po nito, ito po yung mga, they are preparing themselves upang salubungin po yung bridegroom, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Meron po silang lampara na kailangan po ng fuels, which is oil. Okay? And then, yung mga iba ay hindi enough. Hindi enough po yung kanila pong oil. Yung iba naman, meron laman at may reserva pa. Okay. May reserve po siya. So, tingnan po yung wise. Tingnan po natin yung may wisdom. Kumbaga ay, ano ba yung sa Tagalog po yun? Yung, may karunungan. Hindi pa, meron po yung salita na yun. Karunungan, bago po doon, may term pa na iba. Wisely, malapit sa wisely. Yun. Ano ba yun? Sigurista. Kumbaga, pero Tagalog ba yung sigurista? Oh, sigurista. Yeah, of course. Just like us. Kung ta-travel po tayo ng malayo, mayroong reserba. Mayroong gulong na reserba kasi you don't know what will happen. Okay. Kailangan po natin talaga. Sigurista in the sense na ito po ay hindi sigurista na manggugulang ibang kaiba po yon. Okay? Positive po yung ating pagiging sigurista. Okay? Ito po yung sasabi na meron pong wisdom. Okay? Yung karunungan. Mamuhay po tayo ng may karunungan. So, yun po mga kapatid. So, so yung iba ay wala po silang dalang reserba. At siyempre sa paghihintay nila ay naubusan po sila. Ano? Okay? Nung alam nila na na malapit na po sabi nila, malapit na po dumating ang ikakasal, ang ating Panginoong Jesucristo. So, dumating na nga, sabi po, humihingi po dun sa sa mga another 5 virgins, but then
Sabi nila, hindi, kasi ito ay enough lang po para sa amin. Kung pwede, habang may oras pa, lumarga na kayo. Umayo kayo, lumabas kayo, mamili habang may oras pa. But then, nung umalis sila, laman natin, at biglang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. That's why, ang nais papakita po doon ng ating Diyos ay we should have to be very prepared always. We should have to be very watchful sa atin, mapagmatsyag po sa atin, sa ating buhay. Kailangan po natin. So we have to be very careful sa ating buhay. Okay? So ito po yun. Okay. The wise put into practice what they have heard. The foolish keep on hearing but do not put the wisdom of God into practice. Okay, ito po yun. No? So, ito po yun. Opo, tayo po ay parating nakakarinig po ng salita ng Diyos. Okay, nakakabasa po tayo. Subalit, the question is, are we putting this into practice? Are we putting into practice? Just like the 5 virgins. Okay? Both of them, 10 po yun, no? 10 po yun. But then, 5 of them, 50%, no? So, ano nangyari? So, salita, hindi po sila nakasama po doon sa pagsalubong sa ating Panginoong Jesucristo sa groom. Ibig sabihin, hindi po sila nakasama po doon sa kaligtasan. Salita. Hindi po sila naligtas sapagkat hindi nandun sila ayaw, hindi na sila papakapasok eh. Sapagkat sinara na po yung pintuan ng venue na yon. Okay? So yun po, makita po natin, no? Now, pangatlo po, na-outline po natin, sabi ko kanina, ito po ay pagkakaiba. Live distinctively. Okay, number 3 po, yung last, at malapit na po tayo sa conclusion. Living consciously. Living consciously. Ito na po yon. Okay. Okay, living consciously. Ano po ba yung, when we say living consciously sa Tagalog, ano po yung pagkakaunawa po natin? Sa English. Conscious. From the word conscious. Ano po lang natin eh? Okay. Okay po lahat po yon. Lahat po yon ay synonyms po ng conscious. Awareness, matspol, mapagmatsyag. Okay? Yun po ay kamalayan. Sabihin sabihin, kamalayan sa Tagalog po ay mamuhay po na meron kamalayan. Kamalayan, kaunawaan, karunungan. Yun po yun, mga ibang term niya, no? Kaunawaan. That's why, the introduction po ay, sabi po ko doon, in these last days, wisdom is necessary. Okay? Wisdom is necessary as Paul advised to the Ephesus at the time, and even in our time as well. Especially nowadays that ang mundo ay pasama na ng pasama. Okay? I'm not able to, hindi ko sabi kanina, sa 1 Peter chapter 1 verse 7 po, makita po natin yung pong ano kanina, yung pong ang mundo ay pasama ng pasama. Okay? So ito po yon. Living consciously. Ibig sabihin, mamuhay po tayo na meron pong kamalayan, meron po tayong kaunawaan sa mga nangyayari. Hindi yun namumuhay po tayo na tila baga wala po tayong kaalam-alam sa ating kapaligiran na kung saan tayo po ay napapahamak kung minsan. Sapagkat wala po tayong karunungan. Sabi ko kanina na kung tayo po ay if we lack wisdom, ask God. Meron po, sabi ko kanina doon sa James 1:5 a while ago. Okay? So, living consciously. Ito po yung sinasabi nila kanina. Okay? We have to be very conscious sa ating ginagalawang mundong ibabaw nito. Sapagkat ito po ay world system ay pasama ng pasama itong mundo na ito. And at the same time, Satan is there, is handang sakmalin po tayo
sa anuman pagkakataon na tayo po ay magkamali man lamang po. No? So tayo po maging conscious po. So, sabi po doon, making the most of every opportunity to make good things. Ano po gagawin po natin? Sa lahat ng pagkakataon, kailangan po natin samantalin ang oportunidad na makagawa ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po yun. Bilang mga lingkod ng Diyos. Huwag po tayong maging mangmang. Huwag po tayong kagaya ng mga isang hangal. Okay? Sabi po doon ng isang hangal sa nabait kayo na, sa Awit chapter 14 verse 1. Okay? Ang sabi ng hangal sa kanyang puso ay walang Diyos. Okay? So, making the most of every opportunity to live consciously. We should live to lahat ng pagkakataon. Huwag po natin hayaan na maging idle po tayo. Kung meron pong mga ganitong gawain, purihin ang Diyos sapagkat po tayo po ay narito ngayon. Ito yung nais ng Diyos. Ito yung nais ng Diyos. Kailangan natin balanse ang buhay po natin sa mundong ibabaw na ito. Habang while waiting yung pong ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kailangan natin lahat ng oras, we should have to use it wisely sa ating buhay upang mapapurihan ang ating Panginoon. Ma-fulfill yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat nandiyan na alam na natin we have that already, we know already the ministry na iniwan ng ating Diyos. Yung ministry ng Diyos na bigyan sa atin. Meron po tayong kanya-kanyang mga skills, kakayahan na binigay ng ating Panginoon. Okay? Alam po natin yon. Be time conscious. So, be time conscious. Yung oras po natin, kailangan po natin, we should have to use timely, wisely. Ano? We have to use this, the time wisely. Okay? Ito po yun, sabi po doon, ang mga marunong na tao daw, wise person spend their time wisely. Okay? They spend their time for eternal values. Ayun. Okay. Ito po daw lang po yun. Ang mga taong may karunungan ay tunay nga po, Lord, tunay nga po na kanila pong ginugugol ang kanilang oras sa paggawa ng mabuti na nakagalugod sa ating Diyos. Paano ito? Kagaya nito. Paano pagmamabuti? Ito po yung mga pagkapwa-tao, pagtulong sa mga kapwa natin. Okay? Sa anumang mga bagay. Okay? So, mahalaga po na sa huling verse po natin kanina is that we should have to understand what the will of God sa verse 17. Okay, ito po yung will ng Diyos. Okay? Understand how time affects their way of life. So, kaya nga conscious po natin. Kaya nga sabi natin, living consciously. Yung mga wise people, ay ang kanilang oras, they conscious of their time. They are conscious. Mahalaga. Sabi natin, time is gold. Yun po yung general rule natin, ano? General rule na narinig po natin. Okay? Time is gold. Ito po yon. Time is gold. So, kailangan po natin. So, time is precious. Yun po yung akmang term, ano? Precious. Mahalaga ang oras natin. Mahalaga. Sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Kailangan natin, we have to use this wisely. We have to maximize our time. Okay. Sapagkat sabi kanina, because the end of all things is at your hands. Okay? Sapagkat ang malapit na ang katapusan ng lahat ng bagay sa mundong ibabaw na ito. So, that's why we should have to be conscious of our time. Okay. So yun po, no? Yun po yun. Sa living consciously. Okay? We should have to alam din ni Taning, okay? Alam din natin that Satan he knows that we are running out of time.
we are running out of time. Kasi nga, tayo po, sabi nga natin, that's why we're running out of time. Marami pang mga hindi pa po kumikilala, tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Lalo sa bansang ito, sa Saudi Arabia, sapagkat we know this, itong Middle East na ito, sila po ay mga Islam. Okay? And then, hindi po sila nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At iba po yung kanila pong pananampalataya. Okay? But then, they also believe Jesus Christ as Isya. Isya ang tawag nila kay Jesus Christ. Isya. Okay? And then, we have the same forefather as Abraham. Si Abraham din. Sabagay, sapagkat ito po yun. Ito kasi yung mga lahi po ni Ismael. And then, we know, Ismael is anak din po ni amang Abraham ito. Kay Hagar. Sa isang katulong po nila yung pong So, yun po, nais ng Diyos na bago siyang dumating po dito upang walang rason, kung sakali man dumating yung pong paghuhukom, ay wala pong may dadahilan ng mga tao kung sakali man. Sabi nila masasabi na hindi namin nabalitaan, hindi namin alam. So, yun po. That's why, meron po tayong ministry obligasyon bilang mga iniligtas ng Diyos. Okay? Meron tayong Diyos. So, ito po yung nais ng Diyos sa atin. That's why ito yung sabi, Satan knows that we are running out of time. Wala na tayong oras. Kaya, sabi nga natin, kaya marami na po tayo mga missionaries na humahayo sa iba't ibang dako. Ngayon, itong mga technology na ito, di ba? Wala nang rason. That's why, even me also, I still have my families, most of my families, na meron pa akong mga dapat obligasyon din sa kanila. But my wife and my children, okay, salamat sa Diyos, sapagkat nung nandito na sila, ay nakatanggap na rin po sila. So, purihin po ang Diyos at may mga ibang mga pamilya na rin na nakatanggap, pero hindi po ako nagpatanggap, kundi ibang lingkod ng Diyos yung ginamit ng Diyos. Sabi po nga doon sa Acts 16:31 nga ba yun? Acts 6:31. Okay? Believe unto the Lord, you and your household will be saved. So, ang palataya ka sa Diyos at buong pamilya mo ay maliligtas. Yun po. Okay? Okay, so yun po, no? So, makita po natin. Now, malapit na po tayo. Sa conclusion po na tayo. So, wasting time on unproductive spiritual life. So, huwag po natin i-waste ang ating oras na binigay ng Diyos sa ating mga walang kabuluhan. Bagkus ito po ay dapat po natin pagyamanin yung bawat oras, bawat time natin. Gawin po natin na ito po ay maging productive, mabunga po, for the glory of God. Ito po yon, sabi po doon kanina, okay? Understand what the will of God. Sa verse 17 po, understand what the will of God. We know now the will of God. Ito po yung will of God na nais po ng Diyos sa ating buhay. Okay? Yung personal buhay po natin, makita po natin, kung meron po tayong mga dapat i-align sa ating buhay upang po tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, upang tayo po ay maging katanggap-tanggap, tayo po ay magampanan po natin yung ating pong ministry. Okay? It's time for us to realign ourselves kung meron man po tayo. Base po sa mga nabanggit po natin, mga salita ng Diyos sa oras na ito. So, bilang conclusion po, ito po yung conclusion ng ating, na dapat po natin. Okay. Yung pamagat po natin is living wisely. Ito po yan.
Wise living is look carefully at the attitudes and values that governs person for eternal life. Ito po yun. Kailangan po natin mamuhay ng meron pong karunungan at yung kalooban ng Diyos ang natin pong malakaran. Sapagkat, sabi po doon, ang mga manampalataya, sapagkat we are considered ng mga wise person, ay ating pong pinapangalagahan yung bawat oportunidad, bawat oras na binigay ng ating Diyos sa paggawa ng mabuti at sa patnubay din po ng ating Panginoon, ang Banal na Espiritu Santo. For the eternal values, ang mga bagay na makalangit. Mas lalo tayo din pahalagahan yung mga bagay na makalangit, na ito po yung nais ng Diyos, hindi yung mga bagay na temporary sa lupa nating ginagalawan. Okay? Now, may challenge po dito. Ito lang po ay, okay? Do you live carefully by spending your time doing God's will? Okay, ito ako man din ay medyo tinamaan po ko dito sa challenge po na ito. Sapagkat ako man din ay minsan meron time na not all the times. So sapagkat ay may mga time din na hindi ako reach out. Okay? So, nung nagbakasyon ako, meron akong nahayuan sa aeroplano. Kapampangan, nakalimutan ko yung pangalan niyo. I don't know, I'm not sure already. Nung last January kasi ako nagbakasyon eh. So, yun po. Conscious kasi ako sa kanya sapagkat magkatabi kami. Isang Masri, katabi ko, pauwi ako dito. Isang Pilipino din. Tapos yung Pilipino, kwento ng buhay niya, from sa Kuwait siya pupunta eh. Nakikinig lang ako. Puro yung mga okay, yung pamilya pa niya, yung sino ka sa akin. Tapos bandang huli siningitan ako ng kasi nanonood siya ng sabong ba? Yung parang yun daw ang gusto niyang negosyo. Bilit siya ng mga sabong. At siyempre, wala tayong magagawa kasi yun ang buhay niya. Nakinig muna ako. Bandang huli, nakakala ko lang time na isingit ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Puli ng Diyos, sa madalang salita po ay nakarinig na po siya, kinumusta ko po siya kung ano ang buhay niya, kung ano po yung relasyon niya, ano ang kumusta ang pananampalataya niya, at nasabi po niya ay Katolik nga po siya. Sabi ko, Brad, kung okay lang sa iyo, sa kanya, ako man din Katoliko dati. And then, sapagkat dito naman tayo, dito muna ako nagsimula eh. Pero sa biyaya ng Diyos, ay kinatagpo ako ng Diyos sa makitan po ng kanyang mga lingkod. Kung okay lang na magbahagi ako sa kanya. Sabi niya, okay lang bro. Yun, okay, nakinig na po siya. Sa madalit salita po siya, ay okay naman yung response niya. At ipanalangin ko, tumanggap siya. Okay lang po siya na, okay lang ba na ipanalangin kita? Okay naman siya at nung naghiwalay na kami, sabi po niya, bro, salamat at nawa ay patuloy na ipanalangin niyo ako. Sige, salamat sa sa pananampalataya mo, sa pagtitiwala mo. Ayun po, at naman siya. So, sinasama namin sa prayer meeting noon eh. So, yun po. At ngayon wala na akong communication sa kanya. But then, ang mahalaga po doon ay yung time na nasa aeroplano kami, I did not waste my time, but then I take the opportunity. Ito po yon. At yung Masri, doon din sa Kuwait papunta eh. Hindi ko siya na-share ng Pilipino kasi siya yung tutulong ng Masri. So yun po. So yun
challenge, ano? Do you live carefully by spending your time doing God's will? Ito po yun. Ito yung challenge. So, ito lang po yung nais ng Diyos na ipabot sa inyo, mga kapatid, sa mga online. So, yun po ay maraming salamat po. At ang Diyos lamang po yung nakakalam sa ating puso. Okay? How do we spend wisely our time? Okay? So, purihin po ang Diyos at to God be the glory. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, purihin ka, lulatiin ka, Lord, at sambahin ka, O Diyos. Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito, O Diyos. Sa paggabay mo at pangunguna mo, Panginoon, ninyo sa kapayapaan na pinagkaloob mo sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, nihayag sa aming kalagitnaan, O Diyos. Patuloy nawa ang mga salitang ito, O Diyos, ay iyo pong pagyamanin, Panginoon, at patuloy na matanim sa pinamakatabang bahagi ng aming puso at yumabong ito, Panginoon. At Lord God, tunay nga po, O Diyos, na magsilbing kalakasan po namin, Lord God, bilang manampalataya, bilang spiritual, O Diyos. Lord God, salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At nawa, Panginoon, maging mga kapatid po namin na nasa online, O Diyos. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sila man din po, O Diyos, ay abutin mo, Lord God. Bawat sa po sa amin, maging sa loob ng iglesyang ito, O Diyos. Lord, dalangin ko, Panginoon, Lord God. Lord, continue to dwell on us, O Lord God. Let your Spirit dwell on us, O Lord God, that we will be able to make our time consciously, O Diyos. Lord God, to make every opportunity to do God's will, O Diyos. Lord, in the name of Jesus, Lord God, thank you, Panginoon, sa bibigay mo, Panginoon, ng palaala sa aming buhay, Panginoon. In the name of Jesus, Lord God. Patuloy, Panginoon, na, Lord God, manifest ito sa aming buhay, Panginoon, Lord God. At patuloy sa tuwi-tuwi na malaala po namin ang masalita, Panginoon, na dapat po namin lakaran upang Panginoon, tunay nga po, Panginoon, na makapamuhay kami na meron pong karunungan, Lord God, in the name of Jesus, Lord God, na hindi kagaya ng iba, Panginoon, Lord God. Hindi kagaya ng mga mamang, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Lord, nawa yung gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo ang patuloy na maranasan po namin sa aming pong hayo, O Diyos, sa aming pong mamumuhay sa mundong ibabaw na ito, Panginoon, Lord God. Lord, tunay nga po, O Diyos, Lord God, yung patuloy na wisdom, Lord God, patuloy na, Lord, unawaan po namin, Panginoon, ang bawat, Lord, ginagalawan po namin sa mundong ibabaw na ito. That we will live to be consciously, O Diyos, Lord God, and we will live distinctively, O Diyos. Positive, Lord. Positively, O Diyos. In the name of Jesus, Lord God. In the name of Jesus, Lord God. And we will live, Lord, carefully in our life, Lord God. Na ikaw lamang, O Diyos, yung aming maparangalan, Lord God, sa aming buhay, Lord God, hanggang sa muli yung pagbabalik, Lord God. In the name of Jesus, Lord God. Salamat po, O Diyos. Salamat sa iyo po, O Diyos, ang kapulihan at dakilaan, Lord, in the name of Jesus, Lord. Amen.